Noong 2008, nagpapagaling umano ang showbiz talk show host na si Jobert Socaldito sa Capitol Medical Center sa Quezon City matapos ang matagumpay na emergency surgery para tanggalin ang isang malaking piraso ng pipino na naipit sa kanyang. Ayon sa mga ulat, si Socaldito, isa sa mga showbiz reporter ng ABS-CBN ay naaksidente noong Linggo ng gabi at isinugod sa ospital matapos magreklamo ng matinding pananakit ng kanyang. Noong siya ay nagpa-x-ray, nalaman na ang isang piraso ng pipino mga 5 pulgada ang haba ay nakapasok sa dulong bahagi ng kanyang large intestine. Hindi agad malinaw kung paano nakarating doon ang pipino. Ang mga surgeon na nag-opera kay Socaldito ay tikom ang bibig at tumanggi na talakayin ang kanyang kaso sa media. Dahil na rin sa patakaran ng mga health workers at ospital na maging confidential tungkol sa kanilang mga pasyente. Pero lahat ng mga medical staff ay halatang pinipigilan ang pagtawa at tumingin sa mga mata ng mga reporter. Sinabi ng mga kasambahay ni Socaldito na tumangging magpabanggit ng mga pangalan na na-recover nila sa kwarto ni Socaldito ang kalahati ng pipino na 5 pulgada din ang haba. May mga bite marks daw ito at basang-basa. Bukod sa pipino, nakita rin daw nila ang isang bote ng Johnson's baby oil at mga larawan ng mga lalaking hubot-hubad at mga tissue paper. Sa pamamagitan ng telepono, sinabi ni Socaldito na ayos lang siya at malapit nang ma-discharge mula sa ospital. Ipinaliwanag niya na aksidente lahat ang nangyari. Ayon sa kanya, gumagawa kasi ako ng salad. Napaupo ako dun sa upuan, meron palang pipino dun na patayo yung posisyon. Basta, mabilis kasi ang mga pangyayari. Dahil sa insidente, isang grupo ng mga vegan na Pilipino ang nagpaulat na nag-iisip na magsampa ng reklamong panggagahasa laban kay Socaldito dahil sa umano'y pangmomolesta niya sa isang walang malay na gulay. Nakipagrelasyon umano si Richard Gomez kay Jaime Sobel de Ayala, isa sa pinakamayamang businessman dito sa Pilipinas at galing sa prominenteng pamilya. Noong early 80s, ayon sa mga kwento, si Gomez ay binayarang manliligaw ni Ayala at isa sa kanilang napaka-wild na pagtatalik, puwersahang itinulak ng mayamang negosyante ang bumbilya ni Gomez dahilan para ito ay mabasag. Isinugod ang aktor sa Makati Medical Center para tanggalin ang mga bubog ng bumbilya ni Richard Gomez na ikinagulat naman ng mga staff ng ospital na nagpakalat umano ng nakakahiyang balita. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang eskandalo ni Richard Gomez noon ay mas nauukol bilang isang urban legend kaysa sa katotohanan. At saka sa sobrang yaman ni Jaime Sobel de Ayala at kaya niyang bumili ng mas mahal na dildo, bakit pa siya gagamit ng mumurahing bumbilya, di ba? Iyon ay kung nangyari talaga ang insidente. Si Ayala ay happily married at may 7 anak and very busy with his business empire. So parang napaka-imposible naman yatang isangkot niya ang sarili niya sa mga malisyosong balita. Kayo ba? Ano ba sa tingin niyo? Matagal nang inuugnay ang pagnanakaw sa kahirapan, kaya nang lumabas ang balita tungkol sa insidente ng shoplifting na kinasasangkutan ni Lucy Torres Gomez, nagulat ang buong bansa. Unang lumabas ang blind item sa political section ng diaryong The Manila Standards noong February 2004 issue. Ang nakakagulat na kwento ay nagsiwalat na si Lucy Torres ay naghahanap ng psychotherapy sa St. Luke's upang gamutin ang kanyang kondisyon. Pagkatapos ay kumalat ito sa mga text messages na direktang pinangalanan si Lucy Torres bilang paksa ng eskandalo ng pagnanakaw. Ang mga nasabing ebidensya sa pagnanakaw ni Lucy Torres ay isang di umano'y surveillance tape na sinasabing hawak ng ilang kilalang broadcasters ng ABS-CBN. Noong sumabog ang issue, nanahimik si Lucy Torres sa issue ng ilang sandali at sinabing hindi niya bibigyan ng pansin ang chismis sa pamamagitan ng kahit anong sagot. Ngunit nang ang isang lokal na celebrity talk show ay nag-explore sa nasabing issue tungkol kay Lucy Torres at ang katotohanan ng surveillance camera na nahuli si Lucy Torres ng shoplift,
Nagpasya na siyang magsalita at tinanggihan ni Lucy Torres ang issue. At si Richard ay gumawa ng sarili niyang investigasyon para pabulaanan ang mga masasamang chismis tungkol sa kanyang asawa. Opisyal na naglabas ng pahayag ang Rustan's Department Store na nagsasabi sa publiko na walang katotohanan ang sinasabing insidente ng shoplifting sa kanilang establishmento at si Lucy Torres ay isang customer of good standing. Sa kabilang banda, sinabi ni Douglas Quijano na dating manager ni Richard Gomez na baka politically motivated ang urban legend dahil nagpaplano si Richard Gomez na tumakbo bilang senador noon. Halos lahat ng reporters nagsasabi na hindi ka close sa kanila. Well, hindi kasi alam lahat ng reporters ang mood ko. Kasi lahat ng tao, I believe, may mood, may kanya-kanyang moods, di ba? Like, minsan ayaw mong tumawa, minsan ayaw mong makipag-usap, ganon. But then, yung mga reporters na kilala ko, alam nila. Although, sabi nga nila, nagtatampo yung iba because hindi ko ma-memorize yung mga names nila. But whenever nakikita nila ako, uy, Julie, uy, ganon. Yeah, at least yung face nakikilala ko. Tsaka, sa akin, wala yun. I mean, okay lang kung ano sabihin nila, opinion nila yun eh. Ang mga Pinoy noong 1980s ay magpakailanman na maaalala ang buhay at kamatayan ni Julie Vega, isa sa mga unang prinsesa ng mga teleserye sa ating bansa. Namatay siya noong May 6, 1985 sa murang edad na 16 years old mula sa isang hindi maipaliwanag na karamdaman at sinasabi ng ilan na misteryosong sakit. Dahil dito, matagal nang nauugnay ang pagkamatay ni Julie Vega sa mga supernatural na sanhi, mula sa isang babaeng Espanyol na multo hanggang sa isang masamang sumpa na nakuha ni Julie Vega habang ginagawa ang pelikulang Lovingly Yours, Helen, sa isang malayo at diblib na probinsya. Kumbaga, pagdating nila sa isa sa mga bahay kung saan kinunan ang pelikula, ang paranormal expert na kasama ng team ay nakatagpo ng isang babaeng espiritu. Naranasan din ng camera crew ang umano'y kakaibang audio interference sa kanilang mics tuwing magsasalita ang eksperto. Naniniwala pa rin ang mga residente sa lugar na matatagpuan malapit sa Mount Manalmon sa San Miguel, Bulacan, kung saan kinunan ang nasabing pelikula na sinapian ng masamang espiritu si Vega. Ayon kay Peter Ledesma, isang entertainment writer, ang papel ni Julie Vega ay parang si Linda Blair sa pelikulang The Exorcist. Ang nakakapagtaka, ang isang tulad ni Julie Vega na pagkatapos gawin ang pelikulang iyon, biglang nag-collapse ang katawan. Nakahiga siya sa kama at nakoma pa. Pagkatapos ay lumabo ang paningin, bakit parang biglaan naman? Noong 2016, humingi ng kasagutan ang kapuso mo Jessica Soho ng GMA7 sa ina ni Vega. Naalala ni Perla Postigo ang araw na isinugod sa ospital ang kanyang anak matapos ang isang mahabang araw na taping. Ayon sa ina ni Julie, nag-taping sila at nahimatay daw siya kaya dinala siya sa Capitol Medical Center. Parang napagod lang daw, nirelease siya ng doktor at hindi naman siya na-confine. Dagdag pa ng kanyang ina, ay lumala ang kalagayan ni Julie Vega sa mga sumunod na araw at dinala ulit namin siya sa ospital kasi nakikita namin na naduduling na yung mata niya. Pero ang katotohanan, si Julie Vega ay namatay dahil sa mga komplikasyon ng isang nakakapanghinang sakit. Ngunit dahil ang kanyang pagkamatay ay nangyari ilang linggo pagkatapos ng kanyang nakakatakot na pagganap sa dalagitang sinapian ng demonyo sa pelikulang Lovingly Yours, Helen, ang mga tao ay masyadong mabilis na ikinonekta ang role niya na iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Nagsimulang bumaba ang kalusugan ni Julie Vega nang magreklamo siya ng pamamanhid sa kanyang mga binti. Namatay ang young at promising actress sa Lung Center of the Philippines dahil sa heart attack secondary to pneumonia. Just have to be yourself. Right. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo at saka mahalin mo yung sarili mo. May katotohanan tungkol sa mailap na nakangiting Red Horse. Di umano, mas maraming alcohol content ang espesyal na bote ng beer na ito, kumpara sa pangkaraniwang bote ng Red Horse. Kilala ito sa tawag na Happy Horse. Ang kabayong nakangiti ng Red Horse ay kadalasan na iniuugnay bilang isang sabi-sabi o mga kwentong walang sapat na katotohanan.
Pero totoo na meron ng disenyo ang San Miguel Corporation ng bote ng Red Horse na may kabayong nakangiti. Ayun ang katotohanan. Pero ang pinaka-pinagdedebatihan tungkol sa kakaibang bote ng Red Horse na ito ay ang alcohol content. Ayon sa mga urban legend, mas malakas raw ang tama ng Red Horse na nakangiti kaysa sa regular na Red Horse. Pero bakit nga ba may naiibang disenyo ang bote ng Red Horse? Well, ayon sa aking research, ang Red Horse na nakangiti ay lumang disenyo ng Red Horse na gawa ng San Miguel Corporation. Pero nung nag-research pa ako tungkol sa lasa at alcohol content, ay wala akong nakitang konkretong sagot kung totoo nga na mas nakakalasing ang Happy Horse kumpara sa makabagong disenyo ng Red Horse. At wala akong nakitang opisyal na pahayag ang San Miguel Corporation sa internet upang klaruhin ang mga chismis tungkol sa mailap na Happy Horse. May isang video at chismis na kumalat sa internet noong 2013 na nagsasabing umulan ng 3 oras ng snow sa Davao City dito sa Pilipinas at di umano nasira ang $3 milyong na halaga ng mga pananim. Sa video, tila lumilitaw na bumabagsak ang snow sa mga puno ng saging. So, totoo nga ba? Nag-snow nga ba sa Davao? Well, isa itong fake news. Ayon sa mga eksperto, sa katunayan, noong araw na umano'y nag-snow sa Davao ay nasa 34 degrees Celsius ang temperature doon na karaniwang temperatura dito sa Pilipinas, lalo na kapag tanghaling tapat. Ang Davao na matatagpuan sa Southern Mindanao sa pinakatimog na isla ng Pilipinas ay talagang napakalapit sa equator, na kung saan ay pinakatutok ang araw kaya imposibleng umulan ng snow doon at syempre sa buong Pilipinas. At sinabi ng Department of Agriculture na walang $3 million na halaga ng mga pananim ang nasira sa anumang snow. Eh ano yung nasa video? Well, ang sinasabing snow ay mga abo lamang ng bulkan na bumabagsak or ashfall. Ang sinasabing footage ay noong 2009 nang pumutok ang bulkang Mayon sa Legazpi City noong December 2009. Matagal na akong interesado sa storyang ito nung una ko itong nalaman sa internet. Isa ito sa pinakasikat na UFO case sa mundo. Nangyari ito noong September 16, 1994, noong Friday sa isang private school na pangalan ay Ariel School, sa Ruwa, Zimbabwe sa kontinente ng Africa. Habang naglalaro ang 62 na estudyante na may edad na 6 to 12 years old sa tirik na araw bandang 10:30 AM ng umaga, habang nakamiting naman ang mga teacher sa loob ng school during lunch break, ang mga estudyante naman ay naglalaro sa malawak na school playground. Lahat ng bata ay naglalaro sa labas at may isang nakakatanda ang nagbabantay sa tindahan na malapit sa playground. Habang nagbabantay ng tindahan ang tindera, during recess time, may mga estudyante ang biglang tumakbo sa loob ng tindahan upang isumbong ang nakita nilang maliliit na lalaking itim sa playground. Di nagtagal may mga estudyante na din ang nagtakbuhan sa loob ng eskwelahan para isumbong sa kanilang teacher na may mga maliliit na lalaki silang nakita sa playground na may malalaking mata. Kaya naman nagpasya ang kanilang school headmaster na i-drawing ang kanilang nakita sa playground. Ito yung nakakakilabot sa storya. Yung drawing ng mga bata ay halos pare-pareho. Hanggang sa nalaman na nga ito ng media at in-interview yung mga bata isa-isa at lahat sila ay pare-pareho ng kwento. Ayon sa kwento ng mga bata, habang sila ay naglalaro, meron silang nakitang makintab na liwanag sa kalangitan na dahan-dahan bumaba sa puno. Nang makalapag na yung makintab na bagay sa kabilang bakod ng playground, ayon sa mga bata, may dalawang maliit na tao na may tangkad ng 1 metro at itim ang kulay na bumaba sa makintab na bagay. Ayon pa sa mga bata, ang isa sa mga nilalang ay lumulutang papalapit sa kanila at huminto at tumitig sa kanilang mga mata, na para bang nakikipag-usap sa kanila gamit ang isipan tungkol sa pagkasira ng kalikasan. Sabi pa ng mga bata, tumagal ng mga 15 minutes ang insidente at nawala sila ng parang bula. Yeah? And then we saw something shiny, so we all ran down over there. And it was in the early morning? It was at break time. Yeah? And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in tight black suit. And they had big eyes. One of them was running in slow motion up across the ship. And the other one was standing beside the ship. This? No, yeah, something like that. I couldn't see the eyes or the nose or the mouth. It was just blank, like a piece of paper. And all I
saw was something like silver coming down, and I said, what must that be? And everybody's crowding it. I must go crowd too. And then I went and I started crowding, and everybody, then more people came and more. And then I said, hey, I can't see anymore. Come on, somebody, I'm short. Come on. And then I went to the front, and I started seeing more of them, and then I just ran away. I thought to myself, that can't be an airplane because it was very shiny. It looked kind of like a cigarette, you know? It was a long thing, and then on the end it was all shiny. And so I said, maybe it is a UFO. So we were all kind of like getting scared now. And then the day that it happened, then we started thinking, yeah, there must have been a UFO in the sky. It was sort of like a round shape, sort of like a plate, sort of like two plates that were sort of like on top of each other. Then there was sort of like the hole, the hatch for it, and there was sort of like in between two trees. But you couldn't see that clearly. It was just silver all over. I didn't see any men or something like that. You saw one UFO that's surrounded by little ones? Yeah, one spaceship. Yeah. Little ones around. Yeah, let me see. Let me see your drawing. There's something bad is going to happen to the Earth. I think they came here to try and warn us that the children that are, because we're young, we've got a long time till we die, to warn us that when we're older, there's something going to happen to the Earth. Yeah, not to pollute, because we're young, we can still prevent it. Yeah. Do you still have... Para sa akin, totoo na nangyari to at may nakita talaga sila sa playground. Imagine, 62 na bata, pare-pareho ng kwento at pare-pareho ng drawing ng mga nakita nila. Isa to sa mga pinakasikat na UFO cases na nalaman ko, although walang video na katunayan. Para sa akin, sapat na yung ebidensya yung 62 na bata na estudyante na halos pare-pareho ng kwento. Di ba nga may kasabihan na ang bata hindi marunong magsinungaling or ang bata hindi magaling magsinungaling? Siguro kaya nagpakita yung mga alien na yon sa mga kabataan kasi sila yung magiging future ng henerasyon na mag-aalaga sa kalikasan. Hanggang ngayon malalaki na yung mga estudyante at hanggang ngayon pinaninindigan pa rin nila yung nangyari at yung kwento nila noong September 16, 1994. Itinayo noong 1937 ni Don Emilio Lizares para sa kanyang asawa na si Concepcion Gamboa at sa kanilang dalawang anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mansyon ay may 3 palapag, isang basement at isang attic. Mayroon itong paikot-ikot na hagdan na gawa sa kahoy at malalaking silid-tulugan at mga pinto na gawa sa hardwood. Sa kabuuan, ang mansyon ay mayroong 59 na pinto. Ito ang Lizares Mansion sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Ito ay itinayo noong 1937. Noong naganap ang World War II, ang pamilyang nakatira dito ay lumikas at nagtago sa Pototan, Iloilo. At ang mansyon ay ginamit ng mga sundalong Hapon bilang lugar kung saan tinotorture ang mga nadakip na Pilipino. Sa loob ng maraming taon, ang lugar ay nanatiling walang tao at sinasabing pugad ng mga multo ayon sa mga tagabantay. Isa sa mga urban legend ay ang tanawin ng mahabang lamesa mula sa itaas na palapag na parang kahawig ng isang kabaong. At may mga kwentong may mga kakaibang tunog na nadidinig dito tuwing gabi. Ang property ay nakakakuha ng tourist attraction dahil sa napakagandang Christmas decor nito tuwing December. Kapag madilim na, ang mansyon ay halos parang isang gingerbread house na pinalamutian ng mga makukulay na Christmas lights. Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig sa fast food. Sari-saring fast food restaurant ang makikita mo na halos magkakatabi kung pupunta ka sa inyong bayan. Syempre isa na ako dyan na super guilty na mahilig sa fast food, lalo na pag payday. Yung deserve ko to moments, di ba? At syempre isa dyan ang McDonald's na isa sa pinakamaraming branch dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Si Stella May Liebeck ay pinanganak sa Norwich, England noong December 14, 1912 at lumaki sa New York. Namatay ang kanyang mister noong 1991. Meron silang 3 anak, ang pangalan ay Nancy, Judy, and Jim. Kahit may edad na si Stella, siya ay malakas pa. Hindi siya yung matandang mahilig magpaasikaso dahil nga malakas pa siya. And so that for her age at 79 years old, I thought she was remarkable.
Siya ay 79 years old noong maganap yung insidente na kinasasangkutan ng sikat na fast food restaurant na McDonald's. Noong February 1992, kaka-retire pa lang ni Estela sa kanyang trabaho at binisita siya ng kanyang anak na si Jim. At nag-family bonding sila kasama ang kanyang apo at anak na si Jim. After ng family bonding, may flight si Jim ng madaling araw. Ang gusto ni Stella ay ihatid ang kanyang anak na si Jim sa airport kasama ang kanyang apo na si Chris. After mahatid nila Stella at ni Chris si Jim sa airport, habang pabalik, nagpasya si Stella at si Chris na mag-almusal sa nadaanan nilang McDonald's. So ayun, dumaan sila sa drive-thru. Si Chris ay umorder ng breakfast meal at si Stella ay umorder ng isang cup ng kape sa drive-thru window ng McDonald's sa Albuquerque, New Mexico sa Amerika. Nakaupo si Stella sa passenger seat at si Chris ang nagmamaneho. Nung nasa tapat na sila ng bintana ng drive-thru ng McDonald's, binigay kay Stella yung isang cup ng kape. So yun na nga, matapos yung transaction sa drive-thru, bago sila umalis ng McDonald's, nagpark muna sila sa parking lot ng McDonald's dahil titimplahan nga ni Stella yung binili niyang kape. Lalagyan niya ng coffee cream, sugar, di ba syempre usually nakahiwalay yun sa kape tapos nasa maliit na pakete. Nope. How are you doing? Hi, how are you? Stella was in the passenger seat of the Ford Probe, and even then, when the accident happened, the car wasn't moving. We pulled into pretty much the same exact spot and put it in park and just started organizing everything we had to do. Syempre dahil nasa loob nga siya ng sasakyan, ang ginawa ni Stella ay inipit niya yung cup ng coffee sa pagitan ng hita niya para alisin yung takip ng kape. At aksidenteng tumaob yung buong cup na may napakainit na kape at nalapnos ang kanyang hita, singit at private area at puwetan. All I remember is trying to get out of the car. I screamed, not realizing I was burned that bad. I knew I was in terrible pain. Ipapakita ko yung actual picture ng kanyang nalapnos na balat, so paalala lang sa mga kumakain, pasintabi po. So iniisip nyo, bakit doon niya kasi inipit sa hita niya yung kape para magtimpla? Ayan, natapunan siya tuloy. Okay, ito yung reason kung bakit niya inipit yung kape sa pagitan ng hita niya. Yung minamanehong sasakyan ni Chris ay 1989 Ford Probe at walang cup holder yon. Ayan yung itsura ng sasakyan. Saka hindi pa uso yung cup holder sa mga sasakyan noong araw. Unlike ngayon na halos lahat may cup holder, pati nga taxi meron eh. Tapos yung mga tao ay inaakusahan siya na sinadya niya yon para kasuhan yung McDonald's para magka-easy money siya. Nung nangyari ang insidente, syempre naging national headlines yun sa US noong 90s. Ooh, my coffee was too hot! It's coffee! Pero ang katotohanan ay ang gusto lang ni Stella ay bayaran ng McDonald's yung bayarin niya sa ospital. Hindi siya humihingi ng malaking halaga. Ang gusto lang niya ay bayaran ng McDo yung medical bills niya. Pero nagmatigas si McDonald's, ininsist ng kumpanya na wala silang kasalanan kasi siya naman yung nakatapon ng kape sa sarili niya. Pero ang point ni Stella ay masyadong mainit ang kape at sobrang delikado. Matapos manalo sa kaso, binayaran siya ng McDonald's pero hindi isinapubliko kung magkano yung settlement amount. Pero ayon sa research ko, nasa $2.9 million daw. Wow, imagine diba, convert mo yan sa peso. Sana pumayag na lang yung McDo na medical bills amount na lang yung bayaran since nagmatigas sila, ayun, mas malaki tuloy yung nawala sa kumpanya nila. Anyway, after ng insidente, gumawa ng aksyon ng McDonald's at ibinaba ang temperatura ng kanilang kape. Dahil dati, ang kape nila ay nasa init na 82 to 88 degrees Celsius. Pero matapos ang insidente, ibinaba nila ito sa 77 to 82 degrees Celsius. Namatay si Stella noong 2004 sa edad na 91 years old. Let's get straight to the breaking news out of Hollywood this morning. Yeah, Paul Walker, one of the stars of the enormously popular Fast and Furious movies, dead in a car crash. New details this morning on the deaths of Fast and Furious star Paul Walker and his friend killed in a fiery...
Namatay si Paul Walker matapos maaksidente ang kanyang kotseng sinasakyan. Iyon ay nakakagulat na bigla ang pagkamatay ng aktor, lalo na at kilala siya sa sikat na film series na Fast and Furious. Nangyari ang aksidente noong November 30, 2013. Ang kanyang kaibigan na si Roger Rodas ang nagmaneho ng sasakyan sa bilis na 160 km per hour or 100 miles per hour at bumangga ito sa poste na agad nilang ikinamatay pareho. At ayon sa investigasyon ay walang impluwensya ng droga ang dalawa. Dito na papasok ang conspiracy theory or urban legend na kinasasangkutan ni Paul Walker at nang naganap na bagyong Yolanda noong 2013. Ayon sa website na ito, si Paul Walker at ang kanyang kaibigan ay pinatay nang malaman nila na ang mga ipinamamahaging tulong galing sa ibang bansa ay may mga birth control pills na nakatago sa relief goods at medical supplies. Upang mapatahimik, sinabutahe ang kanilang sasakyan at nawalan ito ng kontrol at naaksidente na kanilang ikinamatay. Hindi ko alam kung sinusubukan ng gumawa nito na ikonekta ang mainit na issue ng usapan tungkol sa reproductive health bill sa Pilipinas na sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Well, kung sino man ang gumawa ng conspiracy theory na ito ay halatang ayaw sa RH bill. Anyway, dalawang bagay lang ang ibig sabihin ng mga chismis na ito. Una, hindi makapaniwala ang lahat na namatay si Paul Walker sa ganong paraan. Na nakakakilabot din dahil yung tema ng pelikula na kung saan siya kasali ay tungkol sa karera ng mga kotse. At pangalawa, ayaw lang maniwala ng mga tao na aksidente lang talaga kaya sinusubukan ng mga tao na gumawa ng mga kwento sa nasabing aksidente. Matatanda ang umabot sa international media ang dilubyong hinatid ng bagyong Yolanda at sobrang daming bansang tumulong sa Pilipinas at kasama ang mga Hollywood actors kaya nakakagulat din talaga na biglang namatay si Paul Walker. Electric Soldier Porygon ay ang pang-38 episode ng unang season ng anime na Pokemon at ito rin ang kauna-unahang ipapalabas sa Pokemon franchise ang karakter na si Porygon. Unang pinalabas ito sa Japan noong araw ng Martes noong December 16, 1997. Ang episode ay kilala dahil habang pinapalabas ito sa Japan, mahigit 700 na katao ang biglang nangisay dahil sa epileptic seizure. An investigation is underway in Japan into why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. It's thought that bright flashing lights in the cartoon, Pocket Monsters, were to blame. Many were kept in hospital for over 24 hours. Often those affected had no history of epilepsy. More children had fits when excerpts were replayed on the news. Doctors said victims were shocked into a kind of hypnotic trance. Parents are alarmed. Dahil sa paggamit ng flashing strobe effect ng nasabing episode. Kaya pansin niyo may mga seizure warning ang ibang mga palabas like movies at mga music videos na gumagamit ng nakakasilaw at malilikot na ilaw. Dahil sa insidente ng epileptic seizure sa mga bata, ang episode na ito ay kailanman hindi ipinalabas sa ibang parte ng mundo at ang Pokemon ay pansamantalang nawala sa ere ng 4 na buwan. Bago ibalik ang Pokemon sa ere noong April 16, 1998 matapos mawala ng 4 na buwan, nagsimula ang unang broadcast sa Japan sa formal na pagbati ni Miyuki Yadama sa mga manonood
habang napapalibutan ng mga Pokemon dolls. Binanggit ni Miyuki na ang anime na Pocket Monster ay magsisimulang muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay binanggit ni Miyuki ang mga detalye ng insidente at humingi ng paumanhin para sa issue. つまり赤と青がこんな風にものすごい速さで入れ替わっていたんですね。最初は特別に強い光が出ていたんではとか、何か危険な絵が入っていたんではなどと言われていましたが、そういったことではありません。またしましまや渦巻きなどの模様や赤い色の使い方にも注意しなければいけないことが分かりました。ですから私たちはこれから放送するポケットモンスターはもちろん他のアニメも十分に気をつけて作っています。 Dahil sa insidente, ang Pokemon franchise ay kailanman hindi na pinalabas sa kahit anong episode si Porygon, kaya hindi na rin nasundan ang kanyang evolution na Porygon 2 at Porygon Z sa anime. So bali first and last episode niya na yon. Pero kung tutuusin, may kinalaman din talaga si Pikachu sa insidente. Kahit na ito ay parang mitolohiya, propaganda o isang kaso ng Photoshop noong 1950s, talagang lumikha si Vladimir Demikhov ng aso na may dalawang ulo. Bago pa man likhain ang kanyang aso na may dalawang ulo, si Demikhov ay isang pioneer sa transplantology, siya pa nga ang gumawa ng termino. Pagkatapos maglipat ng ilang mahahalagang internal organs sa pagitan ng mga aso kahit sa gitna ng maraming kontrobersya, gusto niyang idikit ang ulo ng isang aso sa katawan ng isa pa. Simula noong 1954, si Demikhov at ang kanyang mga kasama ay nagtakdang gawin ang operasyong ito ng 23 times na may iba't ibang antas ng uri ng tagumpay. Ang ika-24 na pagkakataon noong 1959 ay hindi ang pinakamatagumpay na eksperimento, ngunit ito ang pinakapubliko na may isang artikulo at mga kasamang larawan na lumabas sa Life magazine. Kaya ito ang larawan ng asong may dalawang ulo na pinaka-naaalala ng kasaysayan. Para sa operasyong ito, pumili si Demikhov ng dalawang test subject. Ang isa ay isang malaking ligaw na German Shepherd na pinangalanan ni Demikhov na Brodyaga at isang maliit na aso na pinangalanan niyang Shavka. Si Brodyaga ang magiging host dog o magiging pinakakatawan at si Shavka ang magbibigay ng pangalawang ulo at leeg. Dahil pinutol ang ibabang bahagi ng katawan ni Shavka, pinanatiling konektado ang kanyang sariling puso at baga hanggang sa huling minuto bago ang operasyon. Ang operasyon ay tumagal lamang ng 3.5 oras. Matapos ang operasyon, ang asong may dalawang ulo ay nakakarinig, nakakakita, nakakaamoy at nakakalunok ang parehong dalawang ulo. Sa huli, ang asong may dalawang ulo ay nabuhay lamang ng 4 na araw. Pero bago pa man si Shavka at si Brodyaga, si Demikhov ay nakagawa ng asong may dalawang ulo na nabuhay ng 29 days. Tinayo noong 1929 ni Don Ramon Ilusorio, ang dalawang palapag na mansyon na ito ay pininturahan ng pula at namumukod tangi sa kanyang hasyenda. Hindi niya alam na ang kulay ng mga dingding na ito ay isang pagpapahiwatig ng madugong mga kaganapan na magaganap noong World War II. Ang bahay na pula ng San Ildefonso ng Bulacan ay dating isang buhay na mansyon na itinayo sa malawak na hasyenda na napapalibutan ng puno ng duhat, kamatsili at puno ng sampalok. Pero ngayon ang bahay na pula ay naging isang tahanan ng mga kababalaghan dahil sa masakit na nakaraan. Isa raw ito sa pinaka-haunted na lugar sa Bulacan. Kahit sa umaga, bumubusi na raw ang mga sasakyan sa tuwing dumadaan sila. Siguro dahil para hindi sila sundan ng mga malas sa tuwing dumadaan sila doon. Hanggang ngayon, ang kwento ng mga multo at mga aparisyon mula sa veranda hanggang sa bakuran ng mansyon ay patuloy pa rin sa lugar. Ang mga nakatira malapit doon ay madalas na nagsasabing may mga umiiyak at sumisigaw ng tulong na nanggagaling sa bahay na pula. At saka may mga bungo at buto na nahuhukay pa rin sa paligid ng bahay na pula, kaya nabigyan ito ng malagim na reputasyon. Ang pulang dugo na kulay ng bahay ay sinubok ng panahon.
Bagamat sa ngayon, ang bahay ay wala ng laman ng loob. Dahil ang mga pundasyon at bubong na lamang ang natitira dahil bahagyang na-demolish ito noong 2016. Noong World War II, nakuha ng puwersang mga Hapones ang bahay na pula at ginamit ito bilang isa sa kanilang military base. Pagkatapos, ang mga babaeng kanilang nadakip ay dito nila ginagahasa. Pati ang mga batang babae na hindi pa nireregla ay hindi pinapalampas ng mga sundalong Hapon. Kahit mag-ina na may anak na babae ay ginagahasa sa parehong silid. Maraming tinorture, maraming nirape at maraming inosenteng buhay ang pinatay sa bahay na pula na ito. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming kaluluwa ang humihingi pa rin ng katarungan sa bahay na pula. Kaya naman isa ito sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Bakit bihira sa sirkulasyon ang 200 peso bill? May advantage din naman ito, tulad ng mas manipis ito sa wallet at mas madaling panukli sa alanganing halaga. Well, ayon sa aking nakalap na research sa iba't ibang website, lalo na sa Facebook dahil may mga taong nangongolekta ng 200 peso bill dahil kamukha nito ang US dollar bill ng United States na berde ang kulay. Patunay ito ng isang Facebook user, Anya. Hi, good evening. Please hide my identity po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong ipon challenge ko na Invisible 200. Bale, 250 pieces po ng 200 pesos ang naipon ko for 1 year. Total of 50,000 pesos. Actually, isa lang naman ang rason ko kung bakit 200 pesos na buo ang gusto kong ipunin. Kasi mukha siyang dollar at napaka-rare or bihira nitong hanapin. Parang pag-ibig lang, bihira na makahanap ng totoong nagmamahal sa'yo. Charot. O di ba humugot pa siya? So ayun na nga, paano dadami ang 200 peso bill tulad ng ibang banknotes sa Pilipinas? Ito ang malaking factor kung paano dumami ang 200 pesos sa sirkulasyon ng Pilipinas. Kung gusto ba itong i-distribute regularly ng private banks, remember na tagagawa lang ng pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero yung mga private banks ang distributor. Sila ang may distribution networks lalo na sa probinsya. Dito sa atin, hindi siguro gusto ng mga bangko na magdagdag pa ng panibagong peso value sa business process nila. Kailangan i-reprogram o magpalit ng ATM units kung isasama ang 200 peso bill sa ATM. Malaking operating expenses yan. Kaya kung mapapansin nyo kapag nag-withdraw kayo, bihira kayong makakita ng 200 peso bill. Ang Mount San Cristobal ay nasa hilaga ng San Pablo, Laguna na napapagitnaan ng border ng timog ng Dolores, Quezon Province. Ang Mount San Cristobal ay tinaguri ang bundok ng Diablo or the Devil's Mountain sa salitang Ingles ng mga lokal na residente at maging ng mga mountain hiker. Mayroong hindi mabilang na horror stories at mga kwentong bayan ang nasabing bundok. Ang Mount Banahaw naman na tinawag na the Holy Mountain ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Mount San Cristobal na tinawag na the Devil's Mountain. Sila ay konektadong mga bundok, ngunit parehong nakatayo sa magkaibang lalawigan, parang yin and yang. Well, konting kaalaman lang, ang Mount Banahaw kaya ito tinawag na the Holy Mountain dahil naniniwala ang mga lokal na residente na ang lugar na ito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya. Ayon sa mga mountain hiker, ang Mount Banahaw ay nagbibigay sa iyo ng kalmado, payapa at nakaka-relax na pakiramdam habang binibigyan ka ng Mount Cristobal ng kabaliktaran tulad ng katatakutan at mabigat na pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. May isang kwento na pamilyar sa nakakarami. Ang kwento ng magkasintahang hiker na biglang nawala sa Mount Cristobal. Ang karaniwang trail na ginagamit ng mga hikers sa Mount Cristobal ay ang Dolores Trail, na nagsisimula sa barangay Kinabuhayan na kung saan ay starting point din papuntang Mount Banahaw. May iba pang mga landas na maaaring gamitin ng mga hikers, gayunpaman hindi madalas advisable na tahakin dahil sa masukal nitong ruta. Ang unang kwento ay tungkol sa Lost Lover, ang dalawang hiker na ito na nagpunta sa Mount Cristobal ng gabi at hindi nila sinunod ang karaniwang ruta na dinadaanan ng mga karaniwang hikers. Ayon sa kwento, inabot sila ng malakas na ulan na halos zero visibility ang dalawang hikers habang inaakyat ang masukal na daan ng Mount Cristobal. Dahil ginawa nila ang hiking sa gabi, sarado ang registration,
Hindi sila nakapagparehistro at natag sila na unregistered hiker. Ayon sa mga taga doon, hindi nakaabot ang dalawa sa campsite at hanggang ngayon walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa dalawa. At ayon sa mga taga roon ay walang sumubok na hanapin silang dalawa dahil sa masukal na ruta ng kanilang tinahak, imbes na yung pangkaraniwan. Ang opinion ko dito, paano nila nalaman ng mga taga doon na may nag-hike ng hating gabi kung unregistered hikers sila? So diba dapat hindi nila alam yun kasi hindi nga nagpaalam yung dalawa? Ang weird diba? Anyway, ito pa yung nakakakilabot na istorya. May isang grupo ng mga hikers at isang guide ang dumaan din sa masukal na ruta na kung saan dumaan ang dalawang hikers sa unang kwento. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, ang grupo ng hikers ay may nakitang fork trail. Nagdebate sila kung alin sa dalawang trail ang kanilang tatahakin, hanggang sa may dalawang hiker silang nakasalubong at dumaan sa kaliwang trail. Sinundan nila ang dalawang hiker. Matapos ang ilang oras, habang sinusundan nila ang dalawang hiker, biglang bumuhos ang malakas na ulan at ang kanilang flashlight ay nagpapatay sindi. Isa sa kanilang kasamahan ang biglang nadulas at muntik mahulog sa bangin at agad naman siyang nailigtas ng mga kanyang kasamahan. Ilan lamang yan sa mga kwento ng Mount San Cristobal. Salamat sa panonood at Itinuturing ng maraming tao na ang Teachers Camp ng Baguio City ay isa sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Ang Teachers Camp ay itinayo noong December 11, 1907 para maging bakasyonan at training center ng mga guro mula sa Amerika at sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, ang lupain kung saan bago itinayo ang Teachers Camp ay maaaring naging responsable ng mga katatakutan sa nasabing lugar. Bago itinayo ang Teachers Camp, ang lupaing ito ay okupado ng mga Igorot. May mga usap-usapan pa na may naganap na labanan sa lugar na ito. Matagal na ang nakalipas dahilan kung bakit sinasabing haunted ang lugar na ito. Mayroong ilang mga espiritu na sinasabing nagmumulto sa Teachers Camp, kung saan ang ilan sa kanila ay lubhang nakakatakot. Ang isa sa mga karaniwang nakikitang espiritu ay isang babaeng nakaputi na nakikitang naglalakad sa buong Teachers Camp. Ngunit walang nakakaalam kung sino siya o kung bakit siya nagmumulto sa lugar. Ang isa pang espiritu na nakikita sa buong kampo ay pari na walang ulo. Siya ay kasing misteryoso ng White Lady, pero para sa akin, mas nakakatakot pa rin yung makakita ka ng walang ulo. Isa sa pinakakinatatakutan na espiritu ng Teachers Camp ay kilala bilang lovesick Igorot. Sinusundan umano ng multong ito ang sinumang batang babae na magustuhan niya sa loob ng Teachers Camp. Ang mga kababaihan ay nagsasabi na ang espiritong ito ay sumusunod sa kanila pabalik sa mga cabin na kanilang tinutuluyan sa kampo at nakakaramdam sila na parang may nanonood sa kanila sa kanilang pagtulog. Pinaniniwalaan na ang dahilan kung bakit sinusundan ng espiritu ang mga babaeng ito ay ang pagiging malungkot niya, kaya siya tinawag na lovesick Igorot. Marami pang ulat ng mga paranormal na karanasan ang napaulat sa Teachers Camp. Karaniwan, nagsasabi ang mga tao na nakakarinig sila ng mga babaeng umiiyak sa hating gabi. May mga sinasapian din daw at nakakaranas ng poltergeist sa lugar na kung saan ay napaulat na kusang paggalaw ng mga gamit sa loob ng kampo. Noong March 23, 1922, si Crispino Lacandaso, isang batang karpintero ay nagpuputol ng kahoy mula sa isang naputol na daang taong gulang na puno ng sampalok sa isang bakanting lote sa 1885 Juan Luna Street, Gagalangin, Maynila. Matapos ang pagsisibak, nagawang hatiin ng trabahador ang puno ng kahoy sa dalawa. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang itim na marka na krus na nakatatak sa magkabilang kalahati ng kahoy. Ang pagkakatuklas sa kambal na krus ay tinuturing na isang himala at agad na lumikha ng sensasyon sa mga debotong Katoliko sa lugar. Ang mga piraso ng kahoy ay inilagay sa isang case na may salamin. At nang maglaon, inilagay sa isang maliit na kapilya na itinayo bilang isang dambana kung saan ang mga deboto ay maaaring pumunta upang igalang ang mga sagradong kambal na krus. Ang isang piraso ay medyo mas malaki kaysa sa isa at pareho itong nilagyan ng mga disenyo. Sa tagal na rin ng mga kahoy na ito, ang disenyo ng krus ay hindi na rin ganon katingkad kumpara noong una itong nakita. Ang kapilya ay patuloy na naging sentro ng pilgrimage at dinarayo tuwing mahal na araw at maraming beses na rin itong na-renovate. Ang pinakahuli ay noong 2013.
May nakakatakot na kwento ng isang babae na naging vampira mula sa Iloilo o Capiz na talaga namang pinag-usapan sa mga nasabing lugar. Ang kwento ay tungkol sa isang mapagmalasakit na ina at asawa na gustong mabigyan ng masaganang buhay ang kanyang pamilya. Kaya sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa Canada bilang isang overseas Filipino worker or OFW. Sinasabing ang ginang na ito ay nagtrabaho sa isang amo na may di kilalang sakit. Nang maglaon bago mamatay ang kanyang amo, ipinasa ng amo ang kanyang masademonyong sumpa sa hindi kilalang tagapag-alaga. Nanatili ang sumpa hanggang sa pag-uwi ng OFW sa Pilipinas. Ayon sa kwento, nang makauwi ang OFW sa Pilipinas ay pinatay niya ang kanyang 2 anak na lalaki. Nagbago ang kanyang anyo at tuluyan ng naging ganap na aswang. Nakahalin tulad ang kanyang anyo sa mga vampira sa Western mythology. Nang madatnan ng kanyang mister tungkol sa kanyang ginawa sa mga anak, kumuha ng bolo ang kanyang asawa at inatake ang kanyang misis na naging aswang. Nagtamo ng sugat sa muka ang babae at agad na tumakas. Ang kwento ni Maria Labo ay talagang napag-usapan sa Visayas, hanggang sa ito ay nakaabot hanggang sa Davao. Totoo man o hindi ang kwento, ito ay naging bahagi na rin ng Philippine folklore. Disenyo ng architect na si Antonio M. Toledo, ang Manila City Hall ay sinimulang itayo noong 1939 at natapos noong 1941. Parang kabaong ang Manila City Hall kung titignan sa itaas. Nakakatakot man, ang Manila City Hall ay talagang nagmumukhang kabaong kung titingnan mula sa itaas na pinatunayan ng ilang aerial shots na nasa internet. Gayunpaman, ang hugis nito ay hindi talaga isang kabaong. Ang Manila City Hall ay sadyang idinisenyo upang maging isang kalasag or shield ng Knights Templar bilang simbolo na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Roman Catholic Church. Karamihan sa mga batang Pilipino, lalo na noong dekada 90, ay sanay na marinig ang kanilang mga ina, kapatid na babae o tagapag-alaga na huwag mag-iwan ng kanilang mga tsinelas sa labas ng bahay, lalo na sa gabi. Bagamat ang utos ay upang maiwasan para hindi manakaw ang tsinelas sa labas ng bahay, or ang isa sa mga dahilan ay matutong maging responsable ang bata sa kanyang kagamitan. Ang kaugaliang ito ay isa sa pinakakilalang alamat or urban legend ng Cavite City at mga katabing probinsya nito. Bukod sa maiwasan na manakaw ang tsinelas, bakit nga ba nakakaintriga bilang isang bata noon na bakit bawal nga ba mag-iwan ng tsinelas sa gabi? Ayon sa mga kwentong kumakalat sa Cavite, mayroong isang masamang kulto sa lugar na gumagala sa mga lansangan sa gabi. Kung sino man sa mga miyembro ng kulto ang makakita ng mga tsinelas o anumang iba pang kasuotan sa labas ng bahay, ayon sa urban legend, ang kulto ay maglalagay ng sumpa sa gamit na naiwan sa labas ng bahay sa pamamagitan ng misteryosong dasal. Ang isa pang bersyon ng alamat ay nagsasabi na ang mga miyembro ng kulto ay kukuha ng isang tsinelas na naiwan sa labas at aalamin ang may-ari nito at kalaunan ay pupugutan ng ulo ang may-ari ng nakuhang tsinelas at ang biktima ay iaalay sa kanilang sinasamba. Ang urban legend na ito ay nagdulot ng takot lalo na sa mga bata noong 90s. Kaya ang mga bata na maaaring nakarinig ng kwentong bayan na ito ay nagiging paranoid sa takot na maiwan ang kanilang mga tsinelas sa labas ng bahay pagkatapos maglaro o matapos lumabas sa gabi. Patuloy ang mga chain message at spam email upang maikalat ang balita tungkol sa wax noodles na hanggang ngayon sa mga social media site tulad ng Facebook at Twitter ay isa rin sa mga pangunahing pinagbumulan kung saan natutunan ng mga tao ang urban legend. Nagkaroon ng mga pagkakaiba-iba ang mga kwento. Isa sa particular nilang sinasabi na ang manufacturer ang naglalagay ng wax sa kanilang mga noodles. Ang ibang mga kwento ay ang epekto ng wax sa ating katawan at kung paano lutuin ng maayos ang noodles para maalis ito. At tulad ng mga urban legend, ang mga kwentong tulad nito ay nagdudulot sa higit pang komplikadong issue sa kalusugan at mga kwentong may dagdag bawas tungkol sa di umano'y wax noodles. Ang isang bersyon ng urban legend ay pinahiran ang bawat hibla ng noodles. Kaya ang mga tao ay pinapayuhan na pakuluan o ibabad ang instant noodles ng 2 beses bago kainin ito.
Ayon sa iba pang mga chismis, ang noodles ay hindi pinapahiran o hinahaluan ng wax. Ang lalagyan ng instant noodles or yung cup mismo ang may nasabing wax sa mga gilid nito. Kaya kapag ang mainit na tubig ay ibinuhos at natutunaw ang wax sa gilid ng cup at sumasali ito sa pagkain. Ang karaoke ngayon ay imbensyon ng Japanese na si Daisuke Inoue sa Kobe, Japan noong unang bahagi ng 1971. Sa Japan, matagal nang karaniwan ang pagbibigay ng musical entertainment sa isang hapunan o isang party. Ang Japanese drummer na si Daisuke Inoue ay madalas tanungin ng kanyang mga panauhin na magbigay ng isang recording ng kanyang performance upang sila ay sumabay sa pagkanta. Dahil doon, naisip niya na pwedeng pagkakitaan ang ideyang ito. Kaya gumawa si Inoue ng isang tape recorder na nagpapatugtog ng isang kanta para sa isang 100 yen na barya at tinawag niya itong Juke 8. Kahit na nakakaaliw ang imbensyon niya na ito, hindi niya ito pinatent. Kailangan ng pagpapatent sa isang bagay lalo na kapag imbensyon mo ito. Ang patent ang nagbibigay ng karapatan sa isang inventor. Hawak niya ang karapatan ng rights nito kung gusto niyang ibenta, i-import o i-distribute. Noong 1975, si Roberto del Rosario, isang Pilipinong inventor na tinawag ang kanyang sing-along system na -1. Ngayon, ang may hawak na patent para sa device na ngayon ay karaniwang kilala bilang karaoke machine. Kasunod ng pakikipaglaban sa korte sa isang Chinese company na nagsasabing nag-imbento ng system, ang mga patent ni Del Rosario ay inisyu noong 1983 at 1986. Mahigit isang dekada pagkatapos ng orihinal na hindi patentadong pag-imbento ng device ni Inoue noong 1971. Ang The Nutshak ay isang Filipino-American animated sitcom na pinalabas sa Mix TV sa United States at Mix sa Pilipinas noong 2007. It's time to get nuts. The Nutshak Marathon is taking over Mix August 2nd and 3rd. At muling ipinalabas noong 2011 bilang kauna-unahang animated series na para sa Filipino-American na manonood. Nakatanggap ito ng negatibong pagkilala sa hindi magandang kalidad pagdating sa animation, corny na jokes at paulit-ulit na nakakairitang theme song. It's the Nutshak. 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 Noong 2012, nagsimulang ipalabas sa Nicktoons ang isa ding TV series na kilala bilang Wild Grinders na nilikha ni Rob Dyrdek. Nakatanggap din ito ng negatibong reaksyon sa manonood. Ngunit binatikos ng mga manonood dahil sa pagkakaroon ng pagkakapareho ng animation katulad ng sa The Nutshak. Pero noong July 11, 2016, nagpa siya ang isang stream user na si Silva Gunner na i-post ang opening theme song ng The Nutshak. Pagkatapos noon, naging meme na sa internet ang opening theme song ng The Nutshak sa YouTube at maraming user ang gumawa ng iba't ibang edit at version ng kanta. Dahil sa mga nagkalat na memes, napansin ito ng Mix TV at ipinalabas nila muli ang The Nutshak sa YouTube noong October 2016. At noong 2017, pinost na din sa YouTube ang second season ng The Nutshak. Sa pagitan ng late 70s at early 80s, isang urban legend ang nagsimulang kumalat na ang totoong Bongbong Marcos ay matagal nang patay at ang nakikita ng mga tao ngayon ay isa ng clone. May usap-usapan na namatay ang totoong Bongbong Marcos matapos siyang saksakin ng isa sa mga kaklase niyang Indian noong nag-aral siya sa ibang bansa. Ang ibang bersyon ng kwento ay si Bongbong Marcos ay pinatay ng mga rebelde ng Mindanao o sa isang aksidente sa kalsada sa isang lugar sa Maynila. Para protektahan ang political dynasty ni Marcos, kinumbinsi umano ni Imelda ang isa sa kanyang mga pamangkin na magpa-plastic surgery at magpanggap na si Bongbong Marcos sa buong buhay niya. Pero kung titignan ang paraan ng pagsasalita niya at ang kanyang pisikal na katangian, sapat na para sabihin natin na ang Bongbong Marcos na nakikita natin ngayon ay pareho ng kahapon, hindi siya isang clone.
Kahit na ang tunay na intensyon sa likod ng urban legend ay hindi pa alam, maaari lamang natin ipagpalagay na ito ay likas na pampolitika. Dahil si Bongbong Marcos ay nag-iisang anak ng yumaong pangulo na si Ferdinand Marcos, malamang na nakita ng oposisyon na siya ang susunod na malaking banta. At hindi nagtagal ay nagsimula ang mga chismis ng publiko tungkol kay Bongbong Marcos at sa kanyang mga sinasabing clone. Nakaraang linggo, nagsimula ang di mapigilang mga tanong tungkol sa kontrobersiyang kinasasangkutan daw ng isang celebrity couple. Iba't ibang reports sa tabloids at radyo, birada ng mga tweets sa official Twitter account ng The Buzz at mga artikulo sa blog sites ang lumutang hanggang sa tuluyan ng pangalanan ng showbiz couple, sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Noong huling bahagi ng 2010, biglang sumabog ang isang malisyosong chismis na kinasasangkutan ng magkasintahan na sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Ngunit ang issue ay hindi tungkol sa pagpapalaglag o pagbubuntis. Sa katunayan, ang di umano'y naranasan ng magkasintahan ay napakabihirang kondisyon na tinatawag na vaginal lock. Kumalat ang chismis na sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, ang mga kalamnan ng puwerta ni Shaina ay nakaranas ng isang nakakabaliw na yugto ng pulikat na lock ang pribadong bahagi ni John Lloyd on the spot. Ayon sa mga unverified sources, nagmula ang kwento sa staff ng St. Luke's Hospital dahil di umano ay nakita talaga nila si Johnny Manahan ng Star Magic na nagmamadaling pumasok at lumabas ng ospital noong gabing nangyari ang insidente. Pero gaya ng inaasahan, sumagip ang Star Magic at itinanggi ang lahat ng masasamang chismis tungkol sa kanilang mga artista. Na nakita nila ang dalawa sa loob ng ospital. Ayon pa sa Star Magic, parehong abala sina Shaina at John Lloyd sa taping ng kani-kanilang mga drama project noong mga panahong iyon. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Ang Batman Fights Dracula ay isang 1967 Filipino parody film na idinirect ni Lodi M. Diaz at isinulat ni Bert R. Mendoza na pinagbibidahan ni Jing Abalos at Dante Rivero bilang sina Dracula at Batman. Ang pelikula ay nakasentro sa isang labanan sa pagitan ng mga iconic na fictional character na sina Batman at Dracula. Ito ay itinuturing ng marami bilang isa sa mga pinakasikat na lost media sa buong Asia. Ang pelikulang ito ay sinasabing lost media o ibig sabihin ang kopya mismo ng pelikulang ito ay nawawala at kailanman hindi na maipapakita sa publiko. Napakakonting impormasyon sa pelikula ang lumalabas maliban sa karaniwang mga detalye ng produksyon gaya ng cast at crew. Bagamat hindi bababa sa isang tao ang nagtsatsagang maghanap ang mailap na pelikula, na ngayon ay hindi pa rin mahanap. Akala ng iba ay wala ng pag-asang makakuha ng iba pang detalye tungkol sa nasabing pelikula. Hanggang sa lumabas ang napakaraming bagong impormasyon sa Filipino blog na Pelikula at Iba Pa. Ayon sa nasabing blog, ang kwento ay tungkol sa baliw na scientist na nagngangalang Dr. Zorba. Si Dr. Zorba ay paulit-ulit na tinalo ni Batman hanggang sa nakahanap ng paraan upang buhayin ang masamang si Dracula upang makaganti. Ginawa ni Dr. Zorba ang lahat upang kontrolin si Dracula. Pinalakas niya ito at ang tipong kahit ang krus ay hindi ito tatablan. Matapos subaybayan si Dr. Zorba sa kanyang underground basement ni Ruben, si Ruben ay isang sidekick ng Pinoy Batman na hango sa orihinal na sidekick ni Batman na si Robin. At ito na nga ang plot. Nagawa ni Ruben na kontrolin si Dracula upang labanan si Dr. Zorba. So basically si Ruben ang nakapatay sa kalaban imbes na si Batman na naturingang bida sa pelikula. Ayon pa sa blog post, ang nasabing plot ay base lamang sa mga larawan at mga poster ng pelikula dahil hindi pa nga nakikita ang orihinal na kopya ng nasabing pelikula. Mabuti! Maghulog tayo! Huwag yan! Nabuburlis ako! Mabuti! 「
nahuhubo yan. Nanay. Ang isa pang pelikula na James Batman na pinalabas noong 1966 ng kumpanyang Sampaguita Pictures ay madalas na napagkakamalang Batman Fights Dracula na pinalabas noong 1967. Ngunit ang James Batman ay ibang pelikula. Ang pinagkapareho lang ng Batman Fights Dracula at ng James Batman ay pareho silang ginawa sa Pilipinas. Kapansin-pansin din ang pelikulang ito ay pangalawa sa 3 pelikula na nakasentro sa laban sa pagitan ni Batman at Dracula. Ang una ay ang Batman Dracula ni Andy Warhol noong 1964 at ang pangatlo ay ang 2005 na animated na pelikula na The Batman vs. Dracula noong 2005. Si Jesus Quevedo Tubong Negros ay unang nakilala si Ferdinand Marcos nang samahan siya ng kanyang kaibigan na si Silay City Mayor Romulo Goles sa bahay ng dating Pangulo noong 1960s. Noong panahong iyon, si Senador Marcos ay nag-anunsyo pa lang na tatakbo siya sa pagkapangulo. Habang naghihintay ang kalukalike ni Marcos na si Jesus Quevedo sa sala, nakasalubong ni Quevedo ang mga delgado ng NP mula sa Mindanao na kalaunan ay makikipagkamay sa kanya. Pag-aakalang siya ang totoong Marcos. At ito na ang simula ng part-time na trabaho ni Quevedo bilang Marcos Double. Siya ang papalit kay Ferdinand upang makipagkita sa mga tao, samahan ng First Lady na si Imelda Marcos at dadalo sa mga kaganapan sa oras na ang totoong Pangulo ay masyadong abala o pagod. Dahil sa kanyang pagsisikap, inalok si Quevedo ng posisyon sa gobyerno na pagkatapos ay tinanggihan din niya. Ngunit desperado ang Malacanang na maibalik siya bilang Marcos Double. Pero muling nag-alok si Imelda Marcos ng posisyon sa gobyerno sa pagkakataong ito sa asawa ni Quevedo, si Telma, na magiging empleyado ng GSIS at kalaunan Operation Manager ng Ministry of Human Settlements sa Western Visayas. Sa kalaunan, bumaba ang kasikatan ni Marcos noong 1970s at ang kawawang Quevedo ay 2 beses na hinabol ng galit na taong bayan na akalang siya ang totoong diktador. Sa takot sa kanyang buhay, umalis si Quevedo ng Manila kasama ang kanyang asawa at nangakong hindi na babalik pa. Ang kamukha ni Marcos ay nabuhay ng mas higit pa sa totoong Marcos ng 25 years. Namatay si Quevedo sa pneumonia sa ospital sa Bacolod City sa edad na 90 years old. Si Pedro ay anak ng isang mahirap. Nakatira siya kasama ang kanyang ama at ina sa dalampasigan. Isang umaga, nagpunta ang kanyang mga magulang upang maghanap ng makakain at naiwan siya mag-isa sa bahay. Buong araw siyang nanatili doon habang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Dumating ang gabi ngunit hindi nagpakita ang kanyang ama at ina. May nangyari na palang masama sa kanyang mga magulang. Nakaramdam ng matinding gutom si Pedro ngunit wala siyang makitang pagkain sa bahay. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Sa pag-aakalang iyon ang kanyang ina, tumayo siya at pinuntahan niya. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang hindi ang kanyang ina ang kumakatok, kundi si Boroka, na labis na kinatatakutan ng mga bata. Si Boroka ay isang mangkukulam. Siya ay may mga pakpak na parang ibon, 4 na paa na parang kabayo, ngunit ang ulo ay parang babae. Kumakain siya ng tao at ang paborito niyang kainin ay ang atay. Nang buksan ni Pedro ang pinto, hinawakan siya nito at dinala sa kanyang tahanan sa kabundukan. Si Pedro ay hindi natatakot sa halimaw, siya ay masunurin sa Boroka. At hindi nagtagal at ginawang kasambahay ni Boroka si Pedro sa tuwing lumalabas si Boroka sa gabi para maghanap ng bibiktimahin at kumain ng atay ng tao. Sa tuwing wala ang mangkukulam, nililibang ni Pedro ang kanyang sarili na sumakay sa kabayo na madalas lumapit sa kanya. Tinuruan siya ng kabayo kung paano sumakay ng maayos at naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Isang araw nang magsimulang maubusan ng makakain ng bata si Boroka at walang mahanap na makakain, nagpasa siyang patayin si Pedro. Umalis si Boroka at upang anyayahan ang iba pang mangkukulam.
upang sila ay magkaroon ng isang magandang salo-salo. Habang siya ay wala, dumating ang kabayo at sinabi kay Pedro ang kanyang panganib at pinayuhan siya kung ano ang gagawin. Binigyan siya ng kabayo ng 2 panyo. Ang isa ay pula at ang isa ay puti. Nang tangkang papatayin na ng boroka si Pedro, ay tumalon si Pedro sa likod ng kabayo at ang kabayo ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi nagtagal ay napansin niyang hinahabol sila ng mga mangkukulam. Paglapit nila ay ibinaba ni Pedro ang pulang panyo na agad naging apoy. Nasunog lahat ng mga pakpak ng mga mangkukulam. Gayunpaman, sinubukan ng mga mangkukulam na tumakbo ng mabilis para mahabol ang kabayo gamit ang kanilang mga paa. Nang muli silang makalapit sa kanya, ibinigsak ni Pedro ang puting panyo na naging malawak na dagat na hindi madaanan ng mga mangkukulam. Ligtas si Pedro at pinasalamatan niya ang kabayo sa malaking tulong nito. Ayon sa mga sinaunang tao sa Pilipinas, si Bathala, isang kataas-taasang nilalang o Diyos ay lumikha ng 7 buwan na nagbibigay liwanag sa mundo. Ibig sabihin, gabi-gabi ay iba't ibang uri ng buwan ang makikita mo sa loob ng 1 linggo. Tuwing gabi ay napakaliwanag at napakaganda dahil sa mga buwan na ito. Habang ang mga buwan ay nagdadala ng kagalakan at kaligayahan sa mga tao sa mundo, nabighani rin nito ang isang partikular na dragon na gustong makuha silang lahat. Ito ay ang Bakunawa. Isang malaking dragon na parang ahas na umiikot sa mundo at namamahala sa mga karagatan at sanhi ng paglindol. Ayon pa sa mga kwento, ang bawat buwan na nilikha ng Bathala ay may tagapamahala, si Subang, Bulan, Haliya, Mayari, Libulan, Banilig at Banalor. Ngunit ang mga buwan na ito ay paisa-isang nilamon ni Bakunawa bawat gabi at hinahangad niyang angkinin silang lahat. Ang lumalagong pananabik na ito ay nauwi sa inggit at kasakiman, kaya't ang Bakunawa ay muling bumangon mula sa tubig upang lamunin ang mga buwan. Matagumpay na nilamon ng mabangis na dragon ang 6 na buwan, maliban sa isa. Namulat ang Bathala sa biglang pagkawala ng 6 na buwan sa langit. Ang mga tao sa daigdig naman ay natutong armasan ang kanilang mga sarili upang protektahan ang huling buwan mula sa paglamon ng dragon. Kaya naman ang Bakunawa ay tinawag na Moon Eater. Isang gabi, nagsama-sama ang nakabibinging hiyawan, musika at ingay at kalabog ng mga tambol na nagmumula sa mga tao sa lupa para gumising ang Bakunawa. Upang masaksihan ng mga tao ang Bakunawa sa proseso ng paglunok sa huling natitirang buwan at dahan-dahan na nga nitong sinubukan lunukin ang natitirang buwan at unti-unting binalot ng kadiliman ang buong mundo. Ang lahat ng mga tao ay sabay-sabay na sumigaw ng ibalik ang 6 na buwan. At ang dragon ay nabigla at natakot sa sigaw ng mga tao at sa dami ng tao na humihiling na ibalik ang 6 pang buwan. Ang Bakunawa ay nagmamadaling umatras at bumalik sa kanyang kuweba sa karagatan habang ang nakabibinging mga tunog na mula sa mga tao ay lumalakas. Ang huling buwan ay naligtas sa kalangitan sa itaas at muling nagpaliwanag sa madilim na kalangitan. At syempre ang mga tao sa mundo ay natuwa. Ngunit ang Bakunawa ay naghihintay ng isa pang tamang sandali upang kainin ang huling natitirang buwan. Dahil ang Bakunawa ay nilamon ang 6 na buwan dahil sa taglay nitong mga ganda, upang maligtas ang natitirang buwan, nagtanim si Bathala ng mga kawayan na tila mantsa sa ibabaw ng buwan mula sa malayo. Ang mga puno ng kawayan ay makikita na parang dark spots ng buwan sa malayo. At hanggat ang mga puno ng kawayan ay hindi namamatay sa buwan at nagmimistulang pangit ang itsura ng buwan sa mata ni Bakunawa, ang dragon ay hindi magtatagumpay sa paglamon sa natitirang buwan. Nung saglit kong nakita tong picture na to sa internet, akala ko may zombie apocalypse na nangyari.
Pero nung tinignan ko maigi, scarecrows lang pala. Bakit ganito kadamo yung scarecrows na pinagsisiksikan sa isang lugar? Anong purpose at para saan? Ang lugar na ito ay tinawag na The Silent People sa Finland. Ang bukirin na to na may halos 1,000 scarecrow ay likha ng isang artist na si Reijo Kela. Lahat ng scarecrow ay may makukulay na damit at lahat sila ay walang mga muka. May mga espekulasyon online kung ano ang totoong sinisimbolo nito. Pero hindi nagbigay yung artist ng definition kung ano yung sinisimbolo ng mga scarecrows na to. Ayon sa website ng lugar na ito ay nasa sayo na mismo ang interpretasyon sa mga scarecrow na ito. Pero ang pinakasikat na teorya tungkol sa The Silent People ay tungkol sa pag-alala ng mga nasawi sa giyera sa Finland laban sa Soviet Union na ngayon ay Russia noong 1939 at 1940. Sinimulan ng artist na magtayo ng scarecrow sa bukirin noong 1988. Kung ako yung tatanungin, maganda siya tignan actually, lalo na pag tag-araw yung kuha sa larawan. Pero kung taglamig yung kuha sa larawan tapos nababalutan sila ng snow, medyo nakakatakot nga talaga yung dating. Parang nag-ice age sa buong mundo tapos namatay lahat ng tao sa lamig. Kayo, ano sa tingin nyo? Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang inihitit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Para sa mga gay comedians, ang isang panyo ang kukumpleto sa isang klasikong Vilma Santos na impersonation. Ngunit kung maniniwala tayo sa mga chismis tungkol sa isang panyo na pinagmumulan ng chismis sa loob ng maraming taon, ang mahiwagang panyo ni Vilma Santos ay higit pa sa mga chismis na naiulat tungkol dito. Ayon sa mga kwento-kwento, ang star for all seasons ng Pilipinas ay regular na gumagamit ng panyo para pagtakpan ang isang nakakahiyang sikreto, ang nakaumbok na varicose vein sa kanyang kaliwang kamay. Ayon pa sa mga nakakatuwang kwento, ang dahilan kung bakit may dala laging panyo si Vilma Santos dahil siya ay pasmado at ginagamit niya ang panyo upang punasan ang kanyang namamanas na kamay bago kamayan ang kanyang mga fans. Pero ayon kay Jojo Lim, presidente ng Vilma Santos Solid International Inc. or VSSI Inc., isang fans club ni Ate V, na ang panyo ni Ate V ay ginagamit for hygienic purposes mula nang ilunsad ang kanyang career noong early 60s hanggang sa kasalukuyan. Nakaugalian na ni Batangas Governor Vilma Santos na dalhin ang kanyang iconic na panyo. Pero ayon mismo kay Ate V, nagsimula siyang gumamit ng panyo sa kanyang mga shows para magsilbing proteksyon laban sa pawis, alikabok at dumi. Malaking bahagi ng kanyang pagkakakilanlan na gawing fashion statement ang panyo. Kaya ang mga sikat na designer gaya ni Raho Laurel ay sumang-ayon na magdisenyo ng mga natatanging mga panyo na tumutugma sa wardrobe ni Ate V. Ang busaw ay magnanakaw ng bangkay, isang masamang espiritu na nagmumuka at kumikilos tulad ng mga ordinaryong tao sa umaga at naninirahan sa mga malalaking puno malapit sa mga sementeryo. Ito ay may matulis na ngipin at mahahabang kuko at mahahabang dila. Kinukuha nito ang mga puno ng saging upang pamalit sa mga bangkay dahil ninanakaw nito ang mga bangkay sa kanilang mga kabaong. Upang hindi kainin ng busaw ang mga bangkay, kinakailangan pahiran ito ng mga halamang ugat at mga dahon na may mapait na lasa. Maaari ring maglagay ng asin at suka sa bangkay upang hindi lapitan ng busaw. Bilang suporta sa mga bata na naging biktima ng karahasan at saka bilang ina, may anak din akong babae, magiging panatag ang kalooban ko kung matutuloy itong death penalty kasi makikita kong lumalakad uli sa kalye yung anak ko nang hindi ako nag-aalala. Si Leo Echegaray ay ang unang Pilipinong nabilanggo na nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection noong 1999.
Makalipas ang 23 years, sa 23 years na iyon ay tinanggal sa batas ng Pilipinas ang death penalty. Naakusahan ng panggagahasa si Leo sa kanyang anak na babae na si Rodessa Echegaray noong April 1994. Nauna po, nagpapasalamat ako sa Panginoon natin at nandito po tayo nagsasama-samang nagdadasal. Sumailalim siya sa paglilitis ng Regional Trial Court sa lungsod ng Quezon City noong September 7, 1994. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na nagpatibay ng hatol noong June 25, 1996. Ituloy na ang bitay para hindi na mapaparisan ng lahat ng dahas ng mga pangyayari ito. Humingi ng apela sa kaso si Echegaray ngunit hindi na ito tinanggap pa ng korte noong January 19, 1999. And she hopes that by this, what is happening today, they will understand further that when you promise a child something, you have to fulfill that promise and adhere to the rule of law. Hindi pa nakalipas ang isang buwan, dinala si Echegaray sa kanyang kamatayan noong February 5, 1999 mula sa New Bilibid Prison patungo sa lethal injection chamber sa lungsod ng Muntinlupa. Ang mga sumaksi sa panahon ng pagbitay ay nagsabing ang kanyang mga huling salita ay, "Sambayan ng Pilipino, patawarin ninyo ako sa aking kasalanan. Pilipino, pumatay ng kapwa Pilipino." Si Valak na nag-anyong madre sa pelikulang The Conjuring 2 at The Nun ay nabanggit sa librong The Lesser Key of Solomon na tumatalakay sa iba't ibang uri ng mga sumpa, kulam, anting-anting, mga pampaswerte at kung paano makipag-usap sa mga demonyo, diablo at espiritu. Ang librong ito ay isa sa mga nakalistang libro na hindi dapat binabasa ng publiko ayon sa Vatican. Sa mga akdang iyon, hindi kailanman lumilitaw si Valak bilang isang madre. Ito ay isang katangian na nilikha lamang ng direktor ng pelikula na si James Wan. Dahil ayaw ng direktor na gawing CGI or special effects ang demonyong si Valak, sa halip ay ginawa na lang niya itong madre upang masubok ang pananampalataya ni Lorraine Warren. Ayon pa sa mga kwento, si Valak ay nakausap ni King Solomon na hari ng Israel na anak ni King David na dati ding hari ng Israel. Ayon pa sa libro ng The Lesser Key of Solomon, ang demonyo ay inilarawan bilang isang batang lalaki na may mga pakpak ng anghel na nakasakay sa isang dragon na may 2 ulo. Ayon sa libro, si Valak ay pang 62 na demonyo sa librong The Lesser Key of Solomon na tumatalakay sa 72 pang iba't ibang uri ng mga demonyo. Ayon sa libro, ang mga diablong ito ay may iba't ibang ranggo. Nariyan ang kings, dukes, marquis, countess, president at prince. Ang ranggo ni Valak ay president ng impyerno. Siya ang namamahala sa 38 mga masasamang espiritu. Si Valak ay magaling din magbigay ng mga kasagutan sa mga nakatagong kayamanan. Ayon sa libro, si Valak ay hari ng mga ahas at isang konsentidor upang gumawa ka ng masama. Gaano karami na ang inyong nakausap? Para sa mga karamihan ng mga taong nanonood nito ngayon, ito ay magiging napakaunti. Karamihan sa mga tao ay mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga kausap at ang iba naman ay baguhan pa lamang sa pakikipag-usap at upang maging isang profesional ay nangangailangan ng maraming kausap. Mayroon lamang 2 propesyon na akma bilang isang maging profesional sa pakikipag-usap. Ang isa ay Prosty at ang isa ay Patrick Star na parehong gumaganap para sa happiness ng iba.
Ang mismong kalikasan ng kanilang trabaho ay nangangailangan sa kanila na makipag-usap sa maraming iba't ibang tao. Ngunit ang isang tao ay kinuha ito sa sukdulan at sa proseso ay lumikha ng isang karapat-dapat na world record. Ang taong iyon ay ang aktres na si Lisa Sparks na nakipag-usap sa 919 na lalaki sa loob lamang ng isang araw. Noong October 16, 2004 sa Warsaw, Poland, ang aktres na si Lisa ay nagtakda ng bagong world record para sa pakikipagdebate sa pinakamaraming lalaki na nakausap niya sa isang araw. Nakamit niya ang record na ito sa pamamagitan ng pakikipagdebate sa 919 na lalaki sa loob ng 12 hours. Ibig sabihin, bawat isang lalaki ay mayroon lamang 45 seconds para makipag-usap kay Lisa. Parang minute to win it lang. Nakamit ni Lisa ang record na ito nang makipag-usap sa 919 na lalaki sa isang araw bilang bahagi ng taunang World Bang Bang Competition. Siya ay nakipagkumpetensya laban sa dalawa pang babae. Isa sa mga babaeng nakalaban niya ay ang dating world record holder na nakipag-usap sa 759 na lalaki sa isang araw. Si Evan Byers ay isang mayaman na Amerikano at kilala sa paglalaro ng golf at nagkampiyon siya sa 1906 US Amateur Golf Competition. Galing siya sa mayamang pamilya na may-ari ng malaking kumpanya na kalaunan ay ipinamana rin sa kanya. Nakapagtapos din siya sa magandang eskwelahan at kung iisipin mo na para bang nasa kanya na ang lahat. Pero noong 1927, habang natutulog siya sa tren na may double deck na kama sa loob, si Evan Byers ay nahulog mula sa pinakataas ng kama hanggang sa sahig. Dahil sa pagkakahulog niya sa kama, nagdulot yun ng matinding pananakit ng kanyang braso. Akala niya nung una ay mawawala rin ito, pero lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin gumagaling yung braso niya. Dahil isa siyang golf player, nangangamba siya na baka makaapekto yon sa performance niya sa golf. Dahil sa pagiging desperado na gumaling agad yung braso niya, naganap siya ng mabisang lunas hanggang sa nakilala niya ang doktor na si William Bailey. Si William Bailey ay isang Harvard University dropout na nagpapanggap na doktor at nagbebenta ng Raditor. Yung Raditor na binebenta ay may mataas na radioactive content na nakakalason. Dahil noong 1920s, akala ng mga tao ay ang sangkap na radium ay mabisang gamot sa iba't ibang uri ng sakit. Dahil hindi pa ganun ka-advance ang medical studies kumpara ngayon na dumadaan muna sa mahigpit na pag-aaral bago ilabas ang isang produkto sa publiko. May naimbento pang ang radioactive toothpaste na akala ay nung unang panahon ay mabisang panlaban sa iba't ibang oral problems. Sinimulan ni Byers ang pag-inom ng Raditor na nirekomenda sa kanya ng fake doctor na si Bailey. Ayon kay Byers, habang umiinom siya ng Raditor, para bang lumalakas ang kanyang katawan at gumagaan ang kanyang pakiramdam every time na nagtitake siya ng Raditor at dumating sa point na halos vitamins or supplements na ang turing niya dito. At nakaubos siya ng 1,400 bottles sa loob ng 3 taon from 1927 hanggang 1930. Makalipas ang ilang buwan, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo, katawan at pagpayat at unti-unti ring nalalagas yung ngipin niya. Hanggang sa pati yung buong panga niya ay natanggal na dahil unti-unti na rin tinutunaw ng radium ang kanyang bungo, lalo na sa parte ng bunbunan na halos makita na ang kanyang utak. Namatay si Byers noong March 1932 dahil sa radiation poisoning. Pinasadya ang kanyang kabaong para hindi tumagas ang radiation sa kanyang katawan, para hindi na rin ito pagmulan ng banta sa kalusugan ng iba. Dahil ang nasabing kemikal ay sobrang nakakalason. Araw ng mga puso ngayon, February 14. Nangangahulugan, lahat ay may pagkakataon matamaan ng pana ni Cupid. Iniuugnay ng karamihan ng mga tao si Cupid sa araw ng mga puso. Ngunit hindi alam ng nakararami ang kanyang kwento. Ang Cupid ay nagmula sa salitang Latin na cupido o desire.
Sa Roman mythology, ang mga magulang ni Cupid ay sina Venus, goddess of love, at ama na si Mercury, the messenger god. Kaya naman ay si Cupid ay tinawag na tagapaghatid ng mensahe ng pagmamahal, hango sa titulo ng kanyang mga magulang na si Venus na goddess of love at ama na si Mercury, the god of messenger. Gayunpaman, hindi siya palaging anghel. Nasisiyahan din si Cupid sa pagiging pilyo at pagpapares ng mga kakaibang mag-asawa upang makita kung ano ang mangyayari. Nakarma si Cupid nang umibig siya sa isang tao na si Psyche. Ipinadala siya ng kanyang ina upang parusahan si Psyche sa pagiging napakaganda. Sa sandaling makita ni Cupid ang kagandahan ni Psyche, wala siyang nagawang masama sa kanya. Bumisita siya kay Psyche sa gabi at itinago ni Cupid ang kanyang pagkakakilanlan at tunay na anyo. Ang mga kapatid na babae ni Psyche ay nakumbinsi si Psyche na isang halimaw si Cupid kung hindi niya maipapakita ang kanyang sarili at totoong anyo. Sinubukan ni Psyche na itago ang pagmamahalan nila ni Cupid na labis na ikinadismaya at ikinagalit ni Cupid. Sa sobrang tampo ni Cupid kay Psyche ay sinuyo ni Psyche ang ina ni Cupid na si Venus na gusto niyang pakasalan si Cupid. Matapos magawa ang maraming mahihirap na gawain, pinahintulutan si Psyche na pakasalan si Cupid. Nagkaroon pa sila ng anak na pinangalanang Pleasure. Usap-usapan din na si Cupid ay ipinanganak mula sa isang silver egg. Siya ay karaniwan inilalarawan bilang isang sanggol na nakasuot lamang ng lampin at may hawak na palaso at pana. Hiniling din ni Venus sa Diyos ng batas at hustisya na hindi tumanda ang kanyang anak na si Cupid. Sinabi ng Diyos hanggat hindi nasusundan si Cupid ay mananatili itong bata. Nang magkaroon ng pangalawang anak na lalaki si Venus, si Anteros, naging mas matanda at mas malakas si Cupid. Marahil si Cupid ay karaniwang nakikita bilang isang sanggol dahil ang mga sanggol ay kumakatawan sa kombinasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Si Cupid ay sa araw ng mga puso, gaya ng Santa Claus sa Pasko o isang kuneho sa Pasko ng pagkabuhay or Easter Sunday. Bagamat hindi nagiiwan ng mga regalo o itlog na puno ng candy si Cupid sa Feb 14, baka magdala siya ng espesyal na tao na maging love at first sight mo ngayong February 14. Nasuway ka na ba ng mga matatanda na huwag sumipol sa gabi? Iho, bawal ang pagsipol sa gabi, baka sumagot ang isang engkanto tapos may masamang mangyari sa iyo. Ang panaghoy ay salitang waray na ibig sabihin ay pagsipol. Ang aghoy naman ay mula sa salitang panaghoy ay isa sa mga Philippine folklore or mga kwentong bayan. Ang aghoy ay kaakit-akit ng mga lalaki at babae sa kanilang kabataan ayon sa kwento. Sila ay may edad na 20 to 25 years old. Sinasabing sila ay talagang may maliit na sukat na kasing taas ng tuhod ng normal na tao. Blonde ang kanilang mga buhok. Ang kanilang mga mata ay kadalasan ay green, brown, or blue. Matangos ang kanilang ilong at kadalasan nakayapak. Ang mga puno ay nagsisilbing kanilang gateway or portal sa mundo ng mga tao. Lumalabas sila pagkatapos ng dilim at tumatawag sa kanilang mga kaibigang tao sa pamamagitan ng mga pagsipol. Pumapasok lamang sila sa bahay ng isang kaibigan kung sila ay iniimbitahan. Ang aghoy ay mahusay sa paghahanap ng mga nawawalang bagay at kadalasan ginagamit nila ang kakayahang ito bilang isang paraan upang subukan ang katapatan ng mga tao at upang makilala ang mga taong karapat-dapat sa kanilang tulong at pabuya. Kapag ikaw ay nawalan ng bagay, halimbawa ay isang singsing, ang isang aghoy ay magpapakita sa iyo na may dalang isang singsing na mas mataas ang halaga sa nawawala mong singsing. Magpapanggap ang aghoy na kunwari ay hindi alam ang itsura ng nawawala mong singsing. Kung magiging tapat ka, makakamit mo ang pabor ng aghoy at makakatanggap ka ng kamanghamanghang gantimpala tulad ng mahiwagang pitaka na di nauubusan ng pera. Pero kung ikaw ay lumabas na sakim at sinungaling at nagpanggap ka na sa iyo ang mas mahal na singsing na sinasabi ng aghoy, wala kang makukuha at ang aghoy ay hindi mo makikita.
Minsan pinaglalaruan ng mga aghoy ang kanilang mga kaibigan. Kapag ang isang kaibigan ay natutulog, ang isang aghoy ay nagbabago ng kanyang posisyon sa kama. Ang kanilang tunay na anyo ay sinasabing isang demonyo na natatakpan ng itim na buhok ang buong katawan at ginagahasa umano ng mga lalaking aghoy ang mga babaeng tao sa kanilang pagtulog. Narinig mo na ba si Ziz dati? Karamihan sa mga tao ay alam ang Behemoth at Leviathan. Ngunit hindi alam ng marami ang tungkol sa ikatlong biblical na hayop sa Jewish mythology. Si Ziz ay isa sa 3 biblical na hayop. Ang dalawa ay si Behemoth at Leviathan. Ang bawat isa sa mga hayop na ito ay nangangahulugan ng iba't ibang mga bagay sa alamat ng mga Jew. Ang Behemoth ay kumakatawan sa earth, ang Leviathan ay kumakatawan sa karagatan, at si Ziz ay kumakatawan sa kalangitan. Sa itsura, si Ziz ay madalas na inilalarawan bilang halos kapareho ng griffin o ang Anzu mula sa Sumerian at Akkadian mythology. Ito ay may likod at mga binti ng isang leyon at ang ulo at pakpak ng isang ibon na sinasabing sa sobrang laki ay kaya nitong takpan ng buong liwanag ng araw habang nasa kalangitan. Sabi sa kwento na tungkol sa mahiwagang ibon, isang grupo ng mga mandaragat ang nakatagpo rito na nakatayo sa karagatan na tila ito ay nasa mababaw na tubig. Nang mag-imbestiga pa sila, nalaman ang ibon ay ang Ziz, ang higanting hayop sa kalangitan na hari ng lahat ng mga ibon. Ang bahagi ng karagatan na pinoprotektahan ni Ziz ay partikular na delikado at si Ziz ay nakatayo roon upang protektahan ang mga mandaragat upang makaiwas sa disgrasya at panganib. Sinasabing ang San Juanico Bridge ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang tulay ay kilala rin bilang simbolo ng pag-ibig ng mga Waraynon na nag-uugnay sa magkapatid na isla ng Samar at Leyte. Ito ay regalo ni Ferdinand Marcos, dating presidente ng Pilipinas, sa kanyang asawa na si Imelda na tubong Leyte Province. Ang 4 na taong pagtatayo ng San Juanico Bridge ay nagsimula noong 1969 at natapos noong 1973 at nagkakahalaga ng $21.9 million. Ngunit alam mo ba na mayroong isang kwento tungkol sa kung ano ang lihim sa pagtatayo nito? Isang urban legend o hindi, ang kwento kung paano itinayo ang San Juanico Bridge ay tiyak na nakakakilabot. Ang chismis or ang kwento ay si Imelda Marcos ang in charge sa paggawa ng tulay. Sa panahon ng pagtatayo nito, maraming bata ang nagkataon na nawala sa Samar at Leyte. At ang pagkawala ng mga bata ay tumigil lamang matapos ang tulay ay ganap na matapos. Isa pa sa mga pinaka-weird na kwento na ang mga pundasyon ng tulay ay pinatibay gamit ang paghahalo ng mga dugo ng mga sanggol at mga batang lansangan. Ginawa ang ritual upang palakasin ang istruktura. Katulad ng unang kwento, sa halip na haluan lamang ng dugo, ang isa pang bersyon ay katawan daw ng mga bata ang hinahalo sa loob ng cement mixer ng mga construction worker habang inihahanda ang gagamiting semento. Pero ang pinakasikat na bersyon ng kwento ay ang sinasabing babaeng in charge para mga siwa sa pagtatayo ng tulay. Kumonsulta raw ang babae sa isang manghuhula at sinabi ng manghuhula sa kanya ay ang tulay ay hindi raw matatapos hanggat hindi hinahalo ang dugo ng mga bata sa pundasyon nito. Dahil mas pinaniniwalaan ng babae ang manghuhula, inutusan daw niya ang mga manggagawa na kidnapin ang mga batang lansangan at laslasin ang kanilang mga lalamunan at ikalat ang dugo sa paligid ng tulay. At ang katawan ng mga bata ay itinapon lamang sa ilog. At ang lahat ng ito ay nakita ng diwata ng ilog. Dahil sa kasamaan ng mga sinapit ng mga bata, isinumpa ng diwata ng ilog ang babae. Ang mga binti ng babae ay naging kaliskis at naglalabas ng mabaho at malansang amoy. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang nagsusuot ng mahabang palda or gown para itago ang kanyang mga binti. Ito ay kabilang lamang sa mga version ng pagtatayo ng San Juanico Bridge. Totoo man o hindi,
Ang tulay ay tumayo sa pagsubok ng panahon. Nakasaksi ito sa iba't ibang pangyayari, masaya man o malungkot. Ang tulay ay matatag pa ring nakatayo kahit hinagupit ng bagyong Yolanda noong November 2013. Ang tulay na ito ay nananatiling matibay sa kabila ng mga pinsalang natamo nito. Alam mo ba, may isang nayon or village sa Japan na puro manika ang mga nakatira? Bakit nga ba puro manika ang mga nakatira sa lugar na ito at bakit parang mga aktwal na tao ang kanilang isinasabuhay? May manikang nakikipaglaro sa bata, may manikang nag-aayos ng bubong, may manikang nagbabike, at may manika na nagko-construction, at may manika na tamang tambay lang at may naglalaro din ng tug of war. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Nagoro or Nagoru sa Japan sa isla ng Shikoku Island. Ang mga manika na ito ay likha ni Ayano Tsukimi at ng kanyang mga kaibigan. Nakalikha sila ng halos 500 na manika upang bigyang buhay muli ang kanilang lugar na kinalakihan. Mas madami na ngayong manika kaysa sa mga nakatira doon dahil ang Japan ay nakakaranas ng pagliit at pagtanda ng populasyon. Meaning karamihan sa mga tao sa Japan ay matatanda na at senior citizen. At yung birth rate ay mabagal, ibig sabihin ay mabagal ang bilang ng mga nanganganak or nabubuntis. Kaya lumikha si Ayano Tsukimi ng 500 manika upang punan ang mga nauubos na populasyon sa kanyang lugar para hindi naman ito magmukhang abandonado. Gumawa siya ng mga manika na parang mga tao upang maging mukhang populated ang kanyang lugar. Ayon kay Miss Ayano, madami niyang nagsasarang negosyo sa lugar niya dahil lumilit ang populasyon at umaalis ang mga kabataan upang humanap ng oportunidad sa malaking city tulad ng Tokyo. Dahil dati ang lugar na ito ay may medical clinic, may diner at may mga small businesses din. Pero dahil sa lumilit na populasyon, unti-unti itong nagsasara. Ayon pa kay Miss Ayano, there are no chances for young people here. They can't make a living. I wish there were more children because it would be more cheerful. So I made the children. Habang tinitignan ko yung mga larawan, yes, medyo nakakatakot yung dating pero nakakalungkot din, lalo na nung nakita ko tong larawan na to. Itong larawan na ito ay sumisimbolo sa natitirang 2 taong batang estudyante na dating nag-aaral doon bago isara ang elementary school. After nila makapagtapos ng elementary, noong 2012, isinara ang eskwelahan. So bilang pag-alala or pagpupugay sa natitirang 2 estudyante na huling gumraduate sa elementary school na iyon, ginawan sila ng bersyon ng manika nila. Sa mga pelikula, ang oras ng paglalakbay at teleportasyon ay karaniwang mga twist ng kwento, di ba? Dahil ito ay isang kamanghamanghang konsepto at ayon sa mga physicists, ito ay posible. Kadalasan, ang katotohanan ay nakakamangha kaysa sa mga chismis. Ang Moberly-Jourdain teleportation incident ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang urban legend ng teleportasyon. Ilang taon bago iyon, nagkaroon ng mahiwagang kaso ng time travel ang sundalong Espanyol na si Hale Perez na nasa Pilipinas na di umano'y biglang napunta sa Mexico. Si Hale Perez ay isang sundalong Espanyol noong mga unang panahon na hawak ng Spain ang Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang isang palace guard. Habang nagbabantay si Perez, siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at pagod. Sumandal siya sa dingding at nakatulog ng ilang segundo. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nagulat siya nang makitang nasa ibang lugar na siya. Nang tanungin niya ang isang bystander kung nasaan siya, sinabi sa kanya ng bystander na nasa Plaza Mayor siya. Di nagtagal na hagilap ng mga kapwa Espanyol si Perez sa Mexico. Salamat sa kanyang kakaibang uniforme na sinusuot lang niya sa Pilipinas. At dinala siya ng kanyang mga kasamahan sa kanilang headquarters. Sa kabila ng pagkagulat, nagawa ni Perez na sagutin ang lahat ng kanilang mga katanungan ng detalyado bago siya mapunta sa Mexico, kabilang ang pagpatay kay Dasmariñas na nangyari lamang noong nakaraang gabi bago siya mateleport sa Mexico. Bagamat nakontento ang kanyang mga kasamahan sa kanyang paliwanag, dinala pa rin si Perez sa Holy Office of the Inquisition na karaniwang kilala bilang Spanish Inquisition para sa karagdagang pagtatanong. Habang nasa Mexico si Perez, dinala siya sa Santo Domingo sa Caribbean, kung saan inilagay siya sa bilangguan dahil napapagkamalan na siyang kampo ng demonyo dahil sa hindi maipaliwanag na insidente.
Ginawa ni Perez ang lahat ng hakbang at nakipagtulungan sa mga otoridad upang ipaliwanag ang kakaibang insidenteng kanyang kinasasangkutan. Nang maglaon, napag-alaman na siya ay isang debotong Kristiyano at kasama ng kanyang maayos na track record, hindi siya sinampahan ng anumang krimen. Pero hindi pa rin alam ng mga otoridad kung ano ang gagawin sa kanya dahil sa kakaibang sitwasyon at pinanatili siyang nakakulong hanggang sa magkaroon sila ng matibay na desisyon. Isang araw, dumating sa Acapulco sa Mexico ang isang galyon ng Kastila upang ibunyag ang lahat ng mga sinasabi ni Perez tungkol sa pagpatay kay Dasmariñas ay totoo. At kinilala din siya ng ilan sa mga pasahero ng galyon bilang gwardiya ng palasyo sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, siya ay pinalaya at pinabalik sa susunod na barko sa Maynila. Ang kwento ni Perez ay naging alamat, isinalaysay ito sa mga aklat kabilang ang mga American folklorist at maging si Jose Rizal. Ang kwento ay maaaring mukhang malayo sa katotohanan pero madami pa rin talagang mga bagay sa mundo ang hindi maipaliwanag kahit may mga sapat na ebidensya.